Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, ayan, i-review natin ngayong 2026 ang isa sa napakabenta na smartphone nung last year, which is the Samsung Galaxy A56. Lalo na mga ka-J-Vlog, sale na sale po ngayong payday. Tara, check natin. Magandang balita mga ka-J-Vlog, ngayong 2026 ay arangkada agad ang Samsung when it comes sa sale nila sa online. So murang-mura na lang ulit ang Samsung Galaxy A56, lalo na po may mga voucher po ngayong January 2026, at dito lang kayo bibili sa ating view products. Dito sa ating product link, meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. So pag clinic niyo yan, possible price na pwede nyo siya kukuha for as low as 14,000 pesos. Di ba, napakagandang deal, 14 to 16,000 pesos for the Samsung Galaxy A56 5G and 8GB 256 po yan. Quick reminder lang, SRP po neto, and even possible price na pwede nyo pakuha tong ngayon sa mall, sa offline store, is nasa 25,990 pesos or almost 26,000 pesos. So sobrang layo nung presyo niya compare sa online store. Sinasabi nila, ano ba yan Lods, legit ba yan? Bakit ang mura dyan? So online store yan, official store mismo ng Samsung yan. Sa Samsung store mismo kayo bibili. Kaya mura sila syempre sa ano sila, wala sila mga physical stores. Sa online lang sila, kaya mas mura nila ino-offer yung mga products nila. And no worries, official store po yan ni Samsung. Tapos ang magandang balita kasi, dito sa ating video, sa YouTube video natin, may pala collaboration ang YouTube Shopping sa online platforms na meron kayong mga additional discounts pag dito kayo bumili sa ating link. So bukod doon sa sale price na I think nasa 15 siya 15 to 16,000 pesos, plug clinic niyo yan, may product ay mayroong voucher na magge-generate up to 1,000 pesos off. So pwede nyo siya makuha ng 14 to 15,000 pesos ang raise. So napakagandang deal para sa Samsung Galaxy A56. So ngayon dito sa ating video, i-review ulit natin siya ngayong 2026. Fresh start ngayong taon, at I know malapit na lumabas ang A57, pero syempre focus muna natin or i-review natin ulit ang A56 ngayong 2026 or bagong taon. So, ano to, lumabas to I think nung March or April 2025. So, mag-isang taon na siya, at ganoon naman usually ang labasan ng mga A-series ngayon ni Samsung summertime. Pero ayun mga ka-J-Vlog, nakakatuwa na wala pang isang taon na itong device na to, ang laki agad ng binagsak niya sa online platforms. And yun nga, kasabayan niya rin yung A36. Medyo A36 wala pong stock ngayon. A36 and A26 sobrang bilis. Siguro ito pinapaubos nila yung stock nila. At parati rin naman nag-restock ang Samsung every payday, kaya huwag kayo mag-alala. And yun nga, malapit na rin mag-payday mga ka-J-Vlog, sa 15 payday sale ulit ng online platform, kaya ang lalaki na makakuha yung discount dito sa Samsung Galaxy A56. Ang maganda kasi sa device na to, real talk, is of course yung display. Ito yung unang-unang nagustuhan ko dito. I know for its price na SRP, hindi talaga bagay yung mostly na specification ng smartphone na to. Pero ngayon na nasa 14 to 16,000 pesos, bumabagay na yung specs niya at mas okay na kumbaga yung presyo niya. Kaya kung mapapansin nyo, naging mas mabenta ang Samsung Galaxy A56 nung nag-sale. At mga ka-J-Vlog, even the A36 and A26, lahat po yan naging mabenta nung sinale yan ni Samsung sa online platforms. Ang isa sa pinaka-advantage ng A56 sa competitors niya is of course yung kanyang display. So super AMOLED display itong device na to, na usually yung mga ibang brands natin is naka-AMOLED lang. Ito po mas upgraded super AMOLED po mga idol. So kumbaga mas may enjoy nyo yung viewing experience nyo dito, and legit, yes, gamit na gamit ko yung A56 nung naglalaro ako or nanonood. Kumbaga pag naglo-load kayo ng mga cartoons dito like yung SpongeBob or yung mga movies na maganda yung color reproduction, mapo-provide ng solid netong Samsung Galaxy A56. At hindi lang yung pag naglalaro tayo, kunyari nakaset sa high graphics, talagang mas detailed pa yung pinoprovide netong A56 dahil sa kanyang napagandang display quality. So napaka-importante po ng display quality pag naglalaro kayo syempre. Kaya nga yung 'di ba yung Nintendo, yung Steam Deck, nagkakaroon sila ng mga OLED version para mas ma-appreciate ng mga consumers yung graphics na nilalaro nila kasi mas vibrant, mas sharp. Ganon din po sa mga smartphones na merong AMOLED, OLED or Super AMOLED, mas na-enjoy nyo po maglaro pag maganda yung mga display quality. So dito yan ang isang mapagmamalaki ng Samsung Galaxy A56 mga J-Vlog.
Full HD Plus 1080p resolution siya with 120Hz refresh rate. Kaya masasabi ko maganda display nito, solid naman po kasi yung nits of brightness niya. 1900 nits of brightness. Napakaliwanag nito mga J-Vlog. Kaya kung gagamitin nyo to outdoor, no worries. All goods naman itong Samsung Galaxy A56. So medyo iba, magiging skeptical bumili nito dahil sa Exynos processor na mapoprovide nito. I don't know why. Kasi lahat naman ng mga smartphones is umiinit yan. Yung mga ibang smartphone like the Samsung Galaxy A56, gumagawa sila ng way para ma-ease yung heatness ng mga smartphones, di ba? Nung chipset nila. So, yung technology rin itong Samsung Galaxy A56, yung mga ibang mga flagship is liquid cooling. Pero again, hindi naman literal na hindi na siya umiinit dahil meron siyang cooling system. Binabawasan lang or iniis niyo yung heat pag naglalaro kayo. So napakalaking tulong niyan, and quick reminder lang, lahat po ng smartphones ay umiinit dahil wala po mga fan yan. Yun nga, tulad ng sinabi ko, may mga liquid cooling technology lang na ginagawa yung mga iba or cooling technology yung mga iba para ma-ease yung heat. Ganyan dito sa A56. So again, maganda rin naman ang Exynos processor mga ka-J-Vlog. Give nyo naman ng chance, and malakas din naman yan. 4 nanometer processor lang yan, octa-core CPU. So 4 nanometer, maliit lang yung processor niya, meaning mas power efficient yan compare sa mga ibang processor mga ka-J-Vlog na mas malaki. Of course, sa X1580 ang makikita nyo sa Samsung Galaxy A56. Syempre, isa pang nagustuhan ko dito, real talk, mamaya magpapakita rin ng mga photo samples niyan, is yung kanyang camera. Kompleto Ricardos yung camera nito. Meron tayong main, ultra wide, and macro lens dito sa A56. Meron siyang 50 megapixel main camera at 12 megapixel ultra wide camera, 5 megapixel macro lens. So lahat po ng lente na A56 ay usable, na malaking advantage niyan sa mga ibang competitors niya na parang kumbaga ginagawa na lang marketing get up ang camera, sinasabi ng dual or triple, pero in reality wala namang mga kwenta yung mga ibang camera lenses. Pero sa E56 mga J-Vlog, maganda na nga yung main, malinaw, mapoprovide, mataas pa yung megapixel ng kanyang ultra wide camera. Kasi yung ultra wide camera, to be honest, napakalaking bagay sa mga content creators tulad ko. Kunyari, meron akong sinushoot, hindi ko parati tinitignan kung nasa angle yung video ko, gagawin ko yung ultra wide camera na, kasi kampante ako sa ultra wide, kitang kita na or mas malaki yung makikita doon sa video, di ba? So napakalaking tulong ng ultra wide camera na meron yan dito sa A56, and nakakatawa lang na parang nagiging huge feature na ng mga smartphones ngayon na before basic lang yan na camera specifications. Pagdating naman usapang battery tayo. Sa battery nito, all goods naman kasi malaki battery capacity niya, 5,000 mAh na removable battery. Ang maganda kasi sa A56 mga ka-J-Vlog is meron siyang sa software na device usage pattern, kumbaga pinag-aaralan niya yung paggamit sa device at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So ganoon na ganoon dito sa A56 mga ka-J-Vlog, na gumagawa siya ng way para makatipid ng battery, at napakalaking bagay yan of course sa mga consumers natin. And wag lang tayo magbabase sa basta sa specification ng battery na malaki. Syempre titingnan nyo rin kung maganda yung software optimization niya sa battery, at napakalaking bagay yan. Take for example ang mga Apple devices, na maliliit ang mga battery capacity niyan pero mas matagal pumalobat yan compare sa mga Android devices na merong 6 or 7,000 mAh battery capacity. Kasi yung software niyan at yung battery niya nag-integrate as one. So ganyan din sa Samsung. Kaya even though yes 5K malaki pa naman yan iba kasi to be honest in today's time ngayon, lalo na ngayon 2026, iba nalilita na sa 5K. Pero for me malaki pa rin ang 5K, at nagdedepende yan kung paano nyo gamitin yung device. So matagal din naman malobat ng A56. Pero again, kunyari for example naglalaro kayo naka full brightness yung Super AMOLED, to malaki talaga lumaklak ng battery ang Super AMOLED. Kaya nasa inyo pa rin yan kung paano nyo gamitin yung smartphone nyo at paano makatipid ng battery. When it comes sa design, ito yung gusto ko talaga sa design ng A56 compare sa A55. At sobrang sobrang nipis niya compare sa A55. Sobrang layo nung thickness ng A55 tsaka ng A56. So mas slim siya. Same battery capacity sa A55 pero mas slim dito sa A56. Napakaganda ng ergonomics ng design nitong smartphone na to. Build quality and all, pasado sa akin. Kaya kung i-rate ko yung kanyang design, aesthetic, and ergonomics, perfect 10 ang mapoprovide ko sa A56. Simple design, pero elegant siyang tignan. Real talk yan mga idol. At syempre, ang isang pinakamalaking advantage ng A56
is of course, meron siyang water protection na IP67 water and dust resistant. So ito po yung mga smartphone na pwedeng legit na malublob sa tubig. So pwede siya masubmerge sa tubig within 30 minutes with certain deep lang. So for example, pag naliligo kayo sa pool or something like that, pwede kayo mag-take ng underwater shot ng sobrang saglit lang, tapos yun, good to go na agad at hindi po masisira yung device nyo. So may ganyan siyang protection sa water, pero may sinasabi na naman na hindi pwede yan sa pool, blah blah blah, kasi may chlorine. Yes, tama yan, hindi siya pwede sa pool, lalo na may chlorine pag matagal nyong binabad. Kung saglit nyo lang naman yan binabad to take underwater shots, okay naman po yun. Ang tagal ko nang ginagawa yan sa mga smartphone ko since iPhone 7 and Samsung Galaxy S7 Edge. Lahat yan ay walang naging problema kasi syempre may mga limitation, at kung alam mo yung limitation, hindi po masisira ang inyong device. Kaya sinasabi ko dito sa ating video para magkaroon din ng idea ang mga ibang consumers how to handle yung mga IP rating. So again, IP67, 68, and 69, yan yung mga water resistant na smartphone na pwedeng masubmerge sa water. So IP66 pababa, tulad na nakikita natin sa mga entry or ibang flagship smartphones. Yan po yung mga smartphone na merong water protection pero pwede lang sa talsik ng tubig or certain kind of pressure, hindi po sila pwede masubmerge sa water. So yun ang maganda naman dito sa A56, meron siyang ganyang protection pang flagship level kumbaga. And nakakalungkot lang, syempre asahan nyo na to sa lahat ng Samsung ngayon, wala po siyang charger out of the box. Pero mabilis naman ang charging rate nito, 45 watts. So pwede naman kayo bumili ng mga charger sa online platforms. Magpo-provide ako ng mga charger dito sa ating product link na 500 pesos lang, like Anker, Ugreen, or Romos, na sobrang mura lang. At huwag nyo nang bilhin yung mga branded ng Samsung kasi sobrang mahal ang brick nila, nasa 1,000 plus. Ito, 500, Anker, tiwalang brand, diba, mabilis din i-charge itong device nyo. So up to 45 watt fast charging rin naman ang Samsung Galaxy A56 5G. Mga ka-Jim lang ang ating full review dito sa Samsung Galaxy A56 ngayong 2026. And again, so far so good itong smartphone na to. Grabe, gumawa to ng ingay ng 2025 dahil binagsak ni Samsung ang presyo nito. At still, ang nakakatuwa ngayong January 2026, arangkada agad ang Samsung, kaya ko ginawa ng review agad to dahil sale na sale po ito sa online platform dito sa ating View Products. Possible price for as low as 14,000 pesos to 16,000 pesos. Pwede nyo makuha ang Samsung Galaxy A56. Sobrang sulit na Samsung A series na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026.